Alam natin na ang Misa de Gallio ay inaalay natin para kay Santa Maria. Tama? Alam na natin yan, di ba? Para kay Mama Mary, ang Misa de Gallio natin. Kaya, ito na naman, isang issue na naman galing sa ibang sekta. Isang atake na naman ito galing sa ibang sekta laban sa atin sa Katoliko. Ako kasi nagva-vlog at isa sa pinaka-paborito ko ay yung pagpo-post kay Mama Mary. At alam natin, ayaw ng ibang sekta si Mama Mary. Ewan ko bakit. Galit na galit sila kay Mama Mary. Kasi yung unang atake nila, Diyos ba siya? O tingnan niyo, Misa de Gallio para kay Maria. Diyos ba yan? Yun ang una. Sasagutin natin yan. Kaya po makinig attentively. Ibang homily to, isang katisismo para may maisagot na tayo sa mga atake ng ibang sekta na yan. Una, Diyos ba si Maria? Bakit yung Misa de Gallio ay para sa kanya? Una, sige, hindi siya Diyos, alam natin yan. Worship is only for God and God alone. Okay? Si Maria ay kabilang sa mga banal, mga santo. Ano ang papel ni Maria? Isang nanay. As simple as that. Di ba may mga nanay dito at may mga nanay tayong lahat? Ano yung papel ng nanay? Di ba pag may hihingin tayo sa tatay nating istrikto, saan tayo dadaan muna? Yung komportable tayo. Sa nanay. Si nanay ang spokesperson, di ba? Siya yung tagabulong na may hihingin tayong bagong sapatos, bagong bag. Yan lang. That's it. Yan ang papel ni Mama Mary. Tagabulong, whisperer to the ears of God. At alam natin, nakikinig si Jesus sa nanay niya. Ano ang ebidensya natin? Naalala niyo yung kasal sa Cana? Yung nandoon sila, dumalo, naalala niyo yun? Yung host, lumapit kay Mama Mary kasi naubos na yung wine, yung alak. At si Mama Mary lumapit kay Jesus at sinabi naubos na yung alak. Anong nangyari? Sinunod ni Jesus. Kaya kampante tayo, pag magdarasal tayo, dadaan tayo kay Mama Mary. Ito yung medyo emotional na approach natin, Nanay. Pakibulong po itong intensyon ko kay Jesus. At alam namin na pakikinggan ka. Kasi pinakinggan ka nung kasal sa Cana. Pinakinggan ka, Nay. Kaya po ibulong niyo po itong intensyon ko kay Jesus. At makikinig ang anak mo sa iyo. Yan ang papel ni Maria. Hindi siya Diyos, kundi isang nanay lang na tagabulong sa anak ng mga intensyon natin. Okay? I hope it's understood. Okay? Number 2, ito. Ito yung pagtutuunan natin ng pansin. Kung hindi siya Diyos, okay, sige, hindi siya Diyos, bakit espesyal siya sa Katolikong simbahan? Bakit binibigyan ninyo siya ng espesyal na treatment? Bakit espesyal yang Mariang yan? At gawa-gawa lang ng Katoliko ang debosyon para kay Maria. Gawa-gawa lang yan. Kayo yung nagsisimula ng debosyon na yan. Okay, para masagot natin, balik tayo dito. Sige. Tingnan niyo yung krus. Yung ito, mga ilang minuto bago mamatay si Jesus. Sige, balik tayo dito. Yung ilang minuto na lang ay mamamatay na si Jesus. Naghihingalo, nagdurusa habang nakabitin sa krus. Isa sa 7 last words, yung andun yung nanay niyang si Maria at yung apostol niyang si Juan. Ano yung sinabi niya sa dalawa? Naalala niyo yun? One of the 7 last words. Sinabi niya sa nanay niya, babae, narito ang iyong anak. At sinabi niya kay Juan, narito ang iyong ina. That is our biblical basis
At may isasagot na kayo sa ibang sekta na yan kung bakit espesyal si Maria dahil dito. Ito yung proof natin. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Bakit? Ano yung historical background nito? Sige, makinig po. Ito yung background. Bakit sinabi ito ni Jesus? Dahil sa panahon nila, ang babae wala. Not counted sa census. As in, wala. Kaya under siya sa care and protection ng asawa, ng husband. Okay? Husband. Walang-wala yung asawa, yung babae. Walang-wala. Kung mamatay ang husband, so magiging byuda na siya, she will be under the care ng anak na lalaki. Okay? Anak na lalaki. Siya yung mag-aalaga sa nanay niyang byuda. Kung, ito na, mamatay ang anak na lalaki, alam niyo anong mangyayari? Yung byuda ay magiging isa sa pinakamahirap na tao sa lugar nila. At walang pera, walang trabaho, kaya andun sa gilid ng kalsada at mamamalimos na lamang. Again, patay na ang asawa, patay na ang anak na lalaki, walang kapera-pera yung nanay. At siya'y nasa gilid na lang ng kalsada at mamamalimos na lamang. She would become the poorest of the poor. At ayaw ni Jesus na mangyari sa nanay niya. Kasi alam niya, ilang minuto na lang ay mawawala na siya. At wala na si San Jose. Kaya alam ni Jesus ang mangyayari sa nanay niya. Mamamalimos na lang nanay niya. Kaya kung ating ipaparaphrase itong sinabi ni Jesus sa mama at kay Juan, ito po, makinig. Nanay, mahal na mahal kita. Alam natin patay na si Tatay Jose. At ako'y mawawala na rin ilang minuto. Ayaw kong mamamalimos ka lang sa kalsada kasi mahal na mahal kita. Kaya po nanay, para hindi ka mamalimos, sumama ka kay Juan. Siya na ang magiging anak mo. Aalagaan ka ni Juan upang hindi ka mamamalimos. At Juan, tanggapin mo nanay ko, bilang nanay mo, 100%. Aalagaan mo siya. Kasi mahal na mahal ko tong nanay ko. That is the reason why Mary has a special place in the church. Hindi imbento ng Katolikong simbahan ang debosyon para kay Mama Mary, kundi si Jesus ang unang nagdebosyon sa nanay niya. Period. Yan ang isasagot ninyo sa ibang sekta. Hindi tayo ang unang nag-imbento niyan. Ang anak mismo kasi mahal na mahal niya. Kaya niya sinabi, babae, ito ang iyong anak. Anak, ito ang iyong ina. Kasi ayaw niyang mamamalimos nanay niya sa tabi ng kalsada. Kasi mahal na mahal na mahal na mahal na mahal niya nanay niya. Period. That is the answer. Yan ang isasagot ninyo. Gusto niyo ng ibang ebidensya? Meron pa. Nung si Kristo'y pumunta sa lungsod ng Nain, may isang prosesyon papunta sa sementeryo. Nag-inquire si Jesus, sino to? Sino ang namatay? Ano ang konteksto? Nung nalaman niya na yung patay ay isang anak na lalaki ng byuda. O listen, anak ng byuda. Wala ng asawa at ililibing na ang anak na lalaki ng isang byuda. Pinatigil niya ang prosesyon. Ako naiiyak dito Naiiyak talaga. Very emotional to Naalala niyo ba yun? Nung pinatigil niya ang prosesyon, tas nung nalaman niya anak pala ng byuda, anong ginawa niya sa patay? Binuhay niya ang bata. Ang binatilyo, binuhay niya. Kasi ito yung gustong sabihin niya sa bata, anak, alam naman natin
na pag ililibing ka na, yung nanay mo mamamalimos na lamang. At alam ko, mahal mo nanay mo. Kaya binuhay kita muli para maalagaan mo nanay mo. Naiyak, alam nyo ba? Naiyak si Jesus dito. Naiyak, minsan lang siya umiiyak. Naiyak siya kasi naalala niya ito. Ito rin ang mangyayari in the future. Na mawawala siya, patay na si Tatay Jose at mamamalimos na lang si Maria. Naiyak siya kasi mahal na mahal niya nanay niya. That's it. So sana po, dahil narinig na ninyo yung mga sinasabi ko, sana po, mas lalalim pa ang pagmamahal natin kay Mama Mary. Amen? Mamahalin natin siya, ha? Kasi mahal na mahal siya ni Jesus. Mahal na mahal ni Jesus ang nanay niya. Kaya niya inihabilin kay Juan na, Juan, alagaan mo nanay ko. Ayaw kong mamamalimos na lang siya. Nanay, aalagaan ka ni Juan kasi mahal na mahal kita. That's it. Sana lalalim pa pagmamahal natin kay Mama Mary. Protektahan si Mama Mary. Depensahan natin siya kahit anong mangyari. At alam nyo na ang inyong isasagot. Okay? Salamat po.